Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tingnan natin ang mga mensahe ni Universe para sa'yo ngayon. We have the Eight of Swords. Ayan. So, you're feeling trapped, feeling restricted ka rito, no? At, pupwedeng ito ay inaakala mong hindi, yung inaakala mong wala kang kapangyarihan, inaakala mong hindi mo magagawa ang gusto mong gawin for whatever reason, 'di ba? Yung parang inaano mo yung sarili mo rito. Parang self-imposed, self-imposed limitation, no? Yun ang napipick up ko dito, Aries, na iniisip mo lang yun. No, maaaring wala naman talagang nagpipigil sa'yo, or wala naman talagang nang-i-intimidate sa'yo, pero naiisip mo lang, yun lang ang nararamdaman mo at naiisip mo na you are powerless, 'di ba? Na you are restricted, na maaaring naiisip mo din na hindi ko na to gagawin kasi hindi ko naman yan matatapos, or hindi ko naman kayang tapusin yan, or hindi ko naman mapapanindigan, yung ganun ba? So parang ikaw mismo, no, yung nililimit mo yung sarili mo dito, but not necessarily na meron talagang outside force na nakakaapekto sa inyong pag-iisip dito, no? So it's feeling ko dito, it's just you, no? Sa isip mo lang talaga to. Ikaw lang mismo yung nagpe-prevent, no, sa sarili mo from moving forward, from doing whatever it is that you want to do sana. So what else? We have King of Swords. There could be someone dito na makakapag-influence sa'yo, at baka itong taong ito ay makakatulong na mabago yung takbo ng isip mo. So, this is really beautiful kasi pupwede na yung taong ito mismo kakausap sa'yo, maaring boss mo ito. Kasi po pwedeng sa trabaho ito no, napipigilan mo or pinipigilan mo yung sarili mo na mag-innovate ka, pinipigilan mo yung sarili mo na mag-take action ka doon sa kung ano man ang mga dapat mong gawin. So po pwede, no, na yung manager mo or supervisor mo, maaaring napapansin niya na nagdadalawang isip ka or talagang totally hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin, no? At baka ito yung taong magbibigay ng wisdom sa iyo, magi-impart siya ng wisdom sa iyo, at maaring magigising ka sa katotohanan na oo nga naman, ako lang pala to. 'Di ba? Nagne-negative thoughts lang pala ako, yung ganun, no? So, you will be getting that clarity of mind, at maaring kung sino man ito, si King of Swords sa buhay mo, maaring siya yung magiging susi, no, para makaalis ka dito sa restrictive energy na to na ini-impose mo sa sarili mo. Okay? So, pwedeng siya yung mag-a-advise sa'yo. Siya yung magbibigay ng linaw sa isip mo. Siya yung, kumbaga, gigising, no, sa diwa mo, at mababago ang takbo ng pag-iisip. So we also have Five of Wands, no, at maaari din kasi na conflicted ka. Maaari din na isa sa dahilan kung bakit ikaw ay hindi makausad, hindi ninyo magawa kung ano yung dapat ninyong gawin kasi conflicted ka. Maaaring ikaw ay naguguluhan kung ano yung uunahin mo, 'di ba? Naguguluhan ka kung alin dito yung mas mahalaga na yun ang i-prioritize mo. So, baka isa din yan sa dahilan kung bakit ka napipigilan, no, na gawin ang mga bagay na sana ay gagawin mo na or dapat mo nang gawin, no? So, what else?
we have motivation. Ayan. So, ito yung kailangan mo. At po pwede rin, Aries, na si King of Swords, siya yung magmo-motivate sa'yo. Maring siya yung magpapalinaw ng iyong kaisipan, siya yung gagabay sa'yo para makaahon ka from this restrictive energy, at siya yung magiging susi para magising niya yung motivation mo, no? So siguro siya yung mag-a-advise talaga sa iyo. At with that, gagalaw ka na, finally you're going to be enlightened, at instead na atras ka pa, or instead na alam mo yun, um, babawiin mo pa yung ano mo, yung kung ano man ang iniisip mo, magtutuloy-tuloy ka na, no? Mamomotivate ka na ng taong ito. So, we also have find balance, okay? Find the balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap kasi baka ka lang, kaya hindi mo nababalanse yung mga iba't ibang areas of life ninyo kasi maybe you're just fragmented, confused, or marami ka lang talagang iniisip, or marami kang pinagkakaabalahan kaya hindi mo maasikaso yung mga bagay din na dapat mong asikasuhin din. So maybe you just need to take a power nap, no, para kahit papaano ma-relax ang isip mo, ma-relax ang katawan mo, at ganahan ka, ma-motivate ka, yung ganon, no? Or maybe you need to do some kind of a reflection, no, para at the same time makakapagpahinga ka at mapag-aralan mo ang inyong sitwasyon, at tawag dito, figure out mo kung ano na yung mga kailangan mong asikasuhin, 'di ba? Kasi pag na-evaluate mo na, no, ang buhay mo mismo, anong mga nangyayari sa buhay mo, ano yung kulang, ano yung nasosobrahan ka naman, 'di ba? So makikita mo dito kung ano yung mga areas of life na parang nanineglect mo na. Okay? So what else? We have inspiration. So, finally, feeling ko dito, Aries, no, si King of Swords, talaga kung sino man itong represent sa buhay ninyo, kay King of Swords, I feel like this person is really going to play a very significant role sa buhay mo around this time. Kasi siya na siguro yung magigising sa iyong motivation, siya din yung gigising ng iyong inspiration, 'di ba? Maaari, no, na sa pakikipag-usap nito ni King of Swords sa'yo, ma-inspire ka din sa kanya at mabuksan yung isip mo, at mabago yung inyong perspective. Kaya instead na nandito ka sa energy na yan, so mawawala na yan at mapapalitan ng inspiration, ng motivation, at sipag, determinasyon, yung ganon, no? So good luck po. Thank you for watching Love and Light. Namaste.